good afternoon, and this is Miriam, and good afternoon ho sa ating lahat. Ang topic ho natin ngayon is July 21 ho ng hapon, alauna. Mag-update ho tayo ngayon. Ang aking i-update ho, yung ating tindahan update. Yun ho, yung aking i-update is yung aking GCash. Yun ho ha, yung aking GCash. Alam niyo naman ng GCash na ginagamit ko is yung personal ko na GCash. Kasi ho, ginagamit ko ang personal ko na GCash dahil nung una ho, bago lang man ako nagpa-GCash kasi last year, dahil yung ang mga holidays, yan ho ha, yung biglang holiday dito sa amin. And then may due ako doon sa kabilang area, like South Cotabato, Tacurong yung sa amin. So ang sa amin is Sultan Kudarat Province, under ng may mga area kasi na mga Muslim. So pag mag-holiday sila, damay kami. So maghalimbawang biglang di-declare na holiday kasi may celebration, di ko lang alam yung mga Idol Pitil, mga ganyan. Biglang holiday. So automatic holiday din dito sa amin, sa Tacurong. So therefore, pag holiday sa Tacurong, walang bangko. So nakataon noon ho, kasi ang mga due ko is doon sa South Cotabato, and then doon sa Davao, and then sa Manila, no? Yun yung mostly kasi through checks ho, yung aking tawag niyan, payment. So ngayon ho, nung time noon, hindi ko alam kung kailan yun siya, basta last year, bigla ho kasing nag-holiday na hindi ko alam. Yang Monday na yan, kasi ang alam ko is, dapat mag-deposit ako every Monday. And then biglang nag-holiday ang Tacurong. So meaning close ang bangko, hindi ko natanong. So ang nangyari, hindi ko alam paano ako magbayad ng aking mga bills, yung aking mga due sa school supply. So ang nangyari ho is, nagsabi sila, punta ka ng South Cotabato. So kung yun ho, alangan magsarado pa ako dito, mamasahe pa sa bus para lang magbayad doon. So may nagsabi sa akin, isa lang solusyon mo, dapat may GCash ka, yung lagyan mo ng laman yung GCash mo. So doon ho, after noon, kasi may kaibigan ako may GCash, nagpa-cash in, nagbayad ako, no, lagyan yung GCash ko ng worth 12,000 to 15,000, yun siya kasi ang kulang. So kailangan malagyan ang GCash ko para mabayaran ko ang due ko sa Coronadal, para hindi ako magpunta ng lang, no? Hindi na ako magsara, hindi na ako mamasahe pa yung oras, yun ho. So si GCash ang nakasolusyon, and then nakabayad ho ako noon ng 240 something, may discount, basta yun siya kasi friend ko, binabawasan niya yung aking tawag yan, payment ng charge. So yun know, starting noon, naglagot ko atoy, basta starting nga noon, dapat magka-GCash ako. Pero noon dati, ang gina-accept ko lang lahat is puros cash in. Ano yun yung lagyan ako? Cash out, yun ha. Para malagay sa GCash ko ang tawag niyan, ang mga pondo nila, so bayaran ko through, ganon yung aking policy noon. So kaya pag may mag-cash in, hindi ko pag may mag-cash in yung ako mag-alis, may mag-cash in, hindi ko ho gina-allowed. So dapat sa akin lang, para every time ho, si GCash lang ho ang makasolve sa due ko ho noon. Yun, lahat ho nang nag-cash out, maglagay cash out, bayaran ko sila, no, yun yung cash out, no. So, malagay lahat sa GCash ko, and then yung payment, automatic na, hindi na ako magpunta pa ng bangko, no? Kasi click mo lang, i-link mo yung account, kasi yung aking bank is BPI, link mo sa GCash mo, and then, automatic mo lang transfer, 15 pesos lang ang charge. So, okay na, automatic, ganyang oras din, doon din nakalagay kaagad yung payment. So, yun ho. So yun, nagustuhan ko yung GCash kaya nung time na yun. And then, kailan lang ako nag-accept ng cash in. Kasi yung may iba is, yung mga estudyante, maawa ako yung wala silang biglang magkuhan ng
Basta sa about sa estudyante, kasi nagpuan sila maglagay ka ng cash in, ante, basta yon. So, i-accept ko ng cash in, cash out. So, parang nasanay yung ako na may cash in, cash out na. So, hindi man ho masyadong malaki yung aking cash in, cash out. Hindi nga ako makaubos ng 500,000 sa isang month. Hindi nga ako makarelease ng 100,000 sa isang araw. Kunti lang ho yung aking cash in. And then ngayon ho, kahapon after may nagpa-Gcash, biglang may nag-ring, may customer ako, hindi ko hindi ko alam anong nangyari, na hindi ko ako mahilig mag-accept ng call, basta walang name nakalagay sa cellphone ko. Bigla lang siyang na-call ko, na-accept ko. Pag-accept ko, stop siya. Parang machine ata yun, or hindi natin alam. Basta mga ilang minutes, bigla akong kinabahan. So, gilagay ko ang worst sa Gcash ko is 9,000 something, almost 10,000. Gilagay ko agad yung yun lang ho yung laman. Yun no, masyadong mahina ho lahat. 2 months na mahina ang natin ang benta. Mahina masyado. So yun lang ho, ilan lang ho ang nagapa-cash in din. And then nung time na yun, bigla akong ginabahan, gilagay ko sa CIMB. Hindi kasi baka ang sa akin gilagay ko sa CIMB kasi baka bigla may mag Gcash or may magpa-cash in, pwede ko i-withdraw kaagad. Hindi ko naisip na pwede ko sana, nag-safety ko kahapon, kung pwede, gidiretso ko na lang sa BPI account ko, no? So, yun ho, gidiretso ko sa CIMB na account ko, yung sa kwa natin ha, yung si GC CIMB. Gilagay ko doon ang 7,000, giiwan ko yung 2,000 plus sa Gcash. Kaya in case, para automatic na lang kung meron talaga, so mga anong oras yun, alas 2. Pag alas 5 ho, parang may magpa-cash out sila. Cash out, bigyan ko ng pera. Hindi ko na ho, hindi na nila, error daw, hindi nila alam kung anong nangyari. O makubakahin na lang, signal lang ga, itry nyo sa iba. Sa iba kayo na yung yung okay ang signal, balik kayo doon sa area ninyo. So yun, hindi talaga 3 beses, hindi niya itry niya, hindi talaga. Hindi siya nakapasok. So, na-shock ako pag try ko open sa cellphone ko, 5 PM yun. Meron ng, may na-receive ako from email, sa Yahoo Mail ko. May ticket number na. So, akala ko is galing yun ng Gcash. O, ginangag. After nyon, nag-contact ko si Gigi, help. Gitry ko open. Ang maglabas is yan, on hold. I-check pa daw nila. So, yun, pagkatapos noon, pag-contact ko kay Gigi, na-send ko yung hindi ko nagawa na gisend ko pa kay Gigi, giulit ko ulit. Pagka-send ko parang, akin ba yun? Ako ba nagawa? Parang hindi man anak ako nagawa noon. Wow! Kapag ka na lamang ay nagawas. So yun, nag-try ko ulit, naghigawa ako. 3 ticket ang ginawa ko ngayon. Sana ho okay. Hintayin natin hanggang 5 PM mamaya. No, ang gikuan ko lang doon. Pero ho, mas gusto ko kasi ng personal na Gcash ko ang gamit ko kaysa yung sa GPO. Totoo, may GPO ako, pero later na natin itopic yung GPO kasi mas gusto ko yung personal na account sana. Kasi hindi man malakihan, hindi man talaga ako hindi nga ako nag-accept kung pwede ko lang ikuan sa mga estudyante. Bakit kayo magsige Gcash? Kailang may times talaga na wala silang pera, Gcash lang talaga ang maasahan. So yun ho ha. Ang gi-forward ko doon, gibigay ko kay Gigi, gi-attach ko doon, tatlong ticket. Yung isa, hindi ko alam kanino yun. Baka scammer yun. So baka na-scam ako. Hindi ko alam kung scam or ano. Kasi nag-message, yung nagtawag na number is nag-message sa akin. And then i-block ko sana siya. Hindi ko na para my first, hindi ako mahilig mag-block, pero block ko sana siya. So, hindi ko siya na-block. May isa naman na number na bigay. Sige lang, ilagay ko dito, i-post natin dito ha. Diyan para makita nyo. And then, tawagan nyo kung matawagan nyo. Baka sino-sino yan, kaya sila man, mga scammer. So, yon sana ho, bigay ko kay Kwa na lang, kay
GCash, attached files ko doon is yung aking business permit, yung aking DTI, yung aking BIR, Certificate of Registration, yung 3, plus yung aking 2 valid ID with signature. Yun ho lahat ang gi-send ko, 3 ticket, pero yung naunang ticket na hindi ko alam na naibigay ko na hindi man yun akin, sana na-cancel nila yun ba? Basta 3 ticket lang yung sa akin, sana ma-process ka agad ni GCash, no? So hintayin natin mamaya hanggang 5 PM kasi kung kumpleto ka man daw ng papers, ng requirements na hini-request nila, so pwedeng i-on hold, tawag niyan, kasi restricted, hindi na nila i-restrict yung aking GCash, no? Kasi may mga ma-receive naman ako na message from GCash. So meaning parang okay na siguro yung i-try, pero hindi pa ako maka-open talaga. Yun ho yung aking update. Naglagot ako kasi may due ako bukas. Sana yung aking pera doon is additional pa yun siya, inaidagdag ko sana doon. Hindi na ho. And then ngayon mahina, paano tayo magbayad, no? Sa mga due natin. So ang magawin, ang makuha na lang nito is ang aking magawa na lang is tawagan yung supplier na i-extend, no? Kung sana i-accept nila extension lang ho ng 1 araw or 2 araw yung aking checking na baka ma-hold. Hi Lord, ambot lamang problema. Yan ho. And then yung sa GPO, baka yung aking yung aking GCash na account is may GPO din yan, pero hindi ko nagamit. So next time na natin i-topic yan muna. Kasi yung akin is gusto ko talaga yung personal account ko. Kahit maliit lang ang laman noon, pero yun, matagal ko na number yan, ginagamit. Kasi sa Cebu pa ako. Yan na yung aking number ever since. Hindi ho ako nagaulit. And then ngayon ho, nag 10 years na lang ako sa Cebu. And then ngayon, 6 years na ako andito ulit sa Tacurong. Yun ho, malaking problema talaga ako ba? Ay, ewan. Ang problema ko pa na isa is si CIMB, hindi ko din, paano kaya sila i-contact? I-try ko muna sila i-contact, then i-open ko lang din sa inyo, ha? Yun ho, lang yung aking topic muna. And then mamaya, hindi ko muna ito i-post. Hintayin ko ang alas 5. And then, mag-topic ko tayo ulit mamaya, ha? Yun lang ho. Muna, sa ngayon, and good morning. Ay, good morning, good afternoon.